Hello once again, kini si Pastor Arnold Jarrell and welcome ko kamo sa atong program sa Sir Jarrell TV, gospel presentation na to sa social media. And I would like to take this opportunity to invite you no sa atong simbahan din sa Grace Missionary Baptist Church sa Lubugan, Turil. Og naara mo diya sa duol, you are always welcome no to worship with us sa mga oras sa Sabado na kita prayer meeting, and also sa Sunday natay worship service nato, natay atong worship service matag alas 8 sa buntag hangtod alas 11:30 sa buntag. Og kamo kung ginaauhag diha sa pag-attend, no, you are always welcome sa ato nga panimbahon din his Grace Missionary Baptist Church sa Lubugan, Turil, no. Nalang mi din likod sa San Miguel Integrated School. And karon nga adlaw we will bring you sa atong programa, and ang atong topic is the need of a shepherd, no, or panginahanglanon sa usa ka magbalantay, no. Tung niagi, as we remember, we learned about the need of we remembered, no. We learned lessons, no, and now we continue diha, no, sa atong kwan sa we learned about the need of a mediator, no, tung niagi, no. And we learned na gikinahanglan nato ang tagapagpatiwala because of our sinful, no, nature nato nga pagkamakasasala. And now I will bring you to the topic na the need of a shepherd, or ang panginahanglanon nato sa magbalantay o pastol, mga kaigsunan, or a shepherd, mga kaigsunan, no? Have you ever imagined na naka-experience ba ikaw o usa ka moment sa imong kinabuhi nga nasaag ka, mga kaigsunan, especially in kini bitang mga men, no, mga laki, mga kaigsunan, dili gid maamin na nasaag, mga kaigsunan, maadto ka sa usa ka dapit, mga kaigsunan, dili magbasa og mapa, no, dili magbasa-basa og mapa, and then dili maangkon nga nawala or nasaag, mga kaigsunan. We need to admit sometimes in our life, one moment in our life nga we experience nga nawala o lisod kayo, mga kaigsunan, because especially in a crowded place, mga kaigsunan. Would you imagine kung naa kay gamay nga bata, mga kaigsunan, no, and then nagsuroy mo sa public places, sa mga sa mall, mga kaigsunan, nga daghan kay tao niya, nawala ang imong bata, mga kaigsunan. And then can you imagine with me, mga kaigsunan, ma-imagine nimo nato, mga kaigsunan, kung unsa kalisod, mga kaigsunan, no, pagpangita, no. I remember a story sa akong magulang sa una, mga kaigsunan, nga mahiligon mi as family mag-outing, no, ngadto sa mga dagat, no. And if someone maka-remember diya sa Times Beach, mga kaigsunan, no, and then sa diha nga nawala siya, no, o gipapangita siya kuno gigamit tanan ng mga resources sa Davao City para i-rescue siya, kana bitong mga divers kay basi kuno nga nalunod, mga kaigsunan, no. And lo and behold, nakauli ang akong magulang si Pastor Cyril, no, sa among balay, no, nagbaktas na lamang siya, no. So can you imagine how stressful, mga kaigsunan, kung ang usa ka tawo mawala, or imong mga minahal sa kinabuhi nga
murag sa daw sa nawala lang mga kaigsunan without any reason mga kaigsunan. Ug diyan to makita nga kung wala di ay tay magbalantay mga kaigsunan, makita nato nga ang tao is very vulnerable mga kaigsunan. Kana bitaw nakita sa danger kaayo kung walay magbalantay, wala nga atong mga parents or walay mag-guide ka nato mga kaigsunan, no? We are at a loss and in danger, no? Nakakita sa ginatawag nga situation nga delikado kung wala kitay magbalantay, no? And the same gihapon mga kaigsunan sa ginatawag nga mga shepherd mga kaigsunan, no? Nga gikinahanglan nato mga kaigsunan ang guidance, no? Kung wala ang atong mga parents, wala ang atong mga teachers, no? Wala tay mag-guide kanato, walay mag-protect o walay mag-care mga kaigsunan. No, lisod kayo kung wala tay magbalantay. And karon nga day, we will explore the biblical concept of a shepherd mga kaigsunan. Unsa sa Biblia importante, no? Kung unsa ka importante o mahinungdanon mga kaigsunan ang biblikanhon nga gikinahanglan nato ang usa ka magbalantay sa atong kinabuhi, the need of leadership, no? Because kung wala kitay mga leaders o walay mag-lead kanato mga kaigsunan, wala kitay direction, no? Imagine our country, kining atong bansa mga kaigsunan. Kung wala kitay leader, no? Especially bisig diri lang sa atong local sa barangay nato mga kaigsunan. Kung wala kitay mga proof leaders, wala kitay mga leaders nga atong maduulan mga kaigsunan, no? Unsa na lang kagubot, no? Ang atong barangay, no? Or sa traffic, no, makita nato diha sa traffic mga kaigsunan. Example diha kung walay mang guide diha sa traffic, no. I also experienced one time nga kana bitaw katong panahon nga naay fake news nga tsunami mga kaigsunan, no, dinhi sa Davao City, no. And then walay nag-guide sa mga tao kung asa mo dagan. So mga tao nagdagan sa bukid, nagdagan kung asa-asa nga mga lugar, unya nag-congest sila sa dalan mga kaigsunan. Mo na nga gikinahanglan nga naay mo guide o magbalantay sa atong mga dalan sa kalinaw, mag-direct mga. That is the need sa tao nga naay mo guide mga kaigsunan, no? Because kung wala kitay magbalantay, no, walay mo guide ka nato, no, bisag unsa pa nato ka high-tech na maging ang ato mga panahon karon mga kaigsunan, nanay mga GPS na mga kuan, but without the clear instruction mga kaigsunan, mawala mga kaigsunan. Mo na nga naagid ang need nato diha, the concept that we need a relationship mga kaigsunan, a relationship to God mga kaigsunan. And let us read our text this afternoon mga kaigsunan. Mabasa na to kini diya sa book of Psalms chapter 23 mga kaigsunan. Psalms 23 verse 1 to 4 mga kaigsunan. Atong basahon mga kaigsunan, no? Ingon dinhi, the Lord is my shepherd, I shall not want, no? And he make me lie down to green pastures, verse 2, and he leadeth me beside still waters. He restoreth my soul and lead me to paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk into the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff comfort me. So diyan to mga kaigsunan, makita nato nga si Salmista David nagapakita og gikinahanglan nato nga naaya tay magbalantay.
no? Ug giya kining gisulti dinhi nga it is the Lord, no? And ingon pa diha sa Cebuano, si Jehova mao ang akong magbalantay ug walay magkulang kanako. Ibig sabihin mga kaigsunan, if God who is guarding us sa atong kinabuhi mo ay nagabantay kanato mga kaigsunan, no? Although yes, na ay mga problema, na ay mga trials maabot sa atong kinabuhi, na ay Dios nato nga maoy magbantay kanato og dili kita magkulang. Mao kanay promisa. That is the promise of the Word of God, mga kaigsunan. That's why, na makita nato diya. Og siya, verse 2, siya nagapahigda kanako sa mga sibsiban og nga malunhaw og siya nagatultul kanako sa daplin sa tubig nga malinaw. And that is the assurance of God sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga God, no, will lead us to the opportunities, mga kaigsunan, sa mga oportunidad aron nga makabless po kita sa uban, no? God will lead us to right opportunity. Kung ikaw karon nagapangita, mga kaigsunan, og opportunity, nagapangita og chance nga makadugang sa imong income, unaha pag-ampo og ang paggiya sa balaan nga kasulatan aron nga tagaan kita sa Ginoo og gitawag nga kaalam sa pag-lead kanato diha, no? Mag-lead i-lead kita niya dito. He will lead us on the diha sa gitawag nga malunhaw ug magtultul kanato diha sa daplin sa tubig nga malinaw. A clear understanding. It also represent a tawag nga lunhaw nga panghuna-huna, no? Because sometimes, no, sa kadaghan sa atong gitawag nga kuan diya sa confusion sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, no? We need the guidance of God, mga kaigsunan. Ang pangutana, no? Ang pangutana ni Pastor Arnold kung nagapangita ka ba og peace of mind? Have a personal relationship to God, and we will have that peace, mga kaigsunan, diya sa atong kasing-kasing. And we will, yes, dili kita ma-perfect. We cannot be perfect because we are in a sinful nature sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. But God promises the direction of our steps of our life in order nga kita mahimo nga panalangin, mga kaigsunan. Mao na nga makita nato din nga we need a shepherd, mga kaigsunan, no, sa atong kinabuhi. We need a relationship to God. Ikaduha na to nga dapat masayran is ang role sa shepherd sa magbalantay sa atong kinabuhi o diha sa biblical nga concept, mga kaigsunan. Sa Biblia gina-describe ang role sa usa ka shepherd nga mao ang mag-provide og food and water. Mo itong gibasa kanina, no? He lead us to still waters, besides still waters, daplin sa tubig nga malinaw, no? And also, He gives us provision of our food, mga kaigsunan, no? Una nga usahay, mga kaigsunan, mo ko na makapawala sa atong mga fear, mga kaigsunan, because kung kita di ay anak sa Dios og naay relationship diha kang Jesus Christ, mga kaigsunan, no? God promises that He will provide, and He is the source of every unlimited source nato diya sa Ginoo. All we need to do is to connect with Him. And how? How are we going to connect? By faith, we can connect with God, mga kaigsunan. Pinaagi sa antong pagtuo diha, personal relationship diha kang Kristo, we can have peace, we can have that opportunity of a shepherd nga mag-guide ka nato, mga kaigsunan, og mag-provide sa atong mga panginahanglan.
Ikaduha na to diha nga makita, no? Ikaduha na to nga makita diha nga role sa usa ka shepherd, mga kaigsunan. They are also protecting the sheep from the predator. Mao kana magaprotekta ka nato diha sa mga ginatawag nga mga mabangis, mga kaigsunan, na mga hayop, mga kaigsunan. Mula nga ang sheep, mga kaigsunan, usa ka na siya sa pinaka sensitive nga mga animals, mga kaigsunan. Ginahanglan gina sila og care, mga kaigsunan, because dali ra sila atakon sa mga kaaway, no? And that's why naa ang mga tigbalantay sa karnero, mga kaigsunan. Mo kana ang trabaho sa tigbalantay sa karnero, ang pag-amuma, ang pag-protect, mga kaigsunan, against sa mga mananap nga gustong mukaon niining mga shepherd or mga sheep, mga kaigsunan. So mo kana siya, mo ang role, mga kaigsunan, no? And ikatulo, mga kaigsunan, is to guide to safe pastures, no? I-guide mo, makakita mo, mga kaigsunan, og kanang nagabantay or mga shepherd, mga kaigsunan, nagaguide na siya, mga kaigsunan, ginaguide niya ang iyang mga karnero, mga kaigsunan, unya dito kung asa ang pinaka-nindot aron makakaon ang iyang mga hayop, mga kaigsunan, no? And mo kana siya. And also another nga role sa usa ka shepherd is mao ang pag-care for the sick and to the injured, no? Mo kana makita nimo, mga kaigsunan, kung naay mga kahayupan, mga kaigsunan, no? Yang gina-care og naay masakit, no? Pa-injection na niya na siya, og naay maluya iyang dasigon, mga kaigsunan, og mag-care sa mga mag-ampo sa magsakit, mga kaigsunan. That is the role of a shepherd, mga kaigsunan. And also diya sa Bible, makita nato na sa diha nga isa sa mga role niya is nagastay na siya, nagabantay gina siya day and night, mga kaigsunan, no? Mao na siya ang makita nato diha nga role diha sa atong ginatawag nga shepherd, mga kaigsunan. Mao kana nga diyan nato makita sa atong gibasa that the Lord is my shepherd, I shall not want, I will lack nothing. Wala gay magkulang kanato kung ang atong magbalantay mo ang Dios og mao mag-lead kanato diya. He lead us in the quiet waters and refreshes my soul. Maghatag kanato refreshment, strength, encouragement, guidance, mga kaigsunan, no? Comfort, mga kaigsunan. Mo na nga gikinahanglan nato nga naay ginatawag nga shepherd, mga kaigsunan, no? And also makita nato that the shepherd, no, according diya mabasa nato diya sa Ezekiel chapter 34 verse 11 to 16, no? For this is what the sovereign Lord says, I myself search for my sheep and look after them, no? And look after them as a shepherd look after his scattered flocks, and when he is with them, so I will look after my sheep. I will rescue them for all the places where they are scattered on a day of clouds and darkness. I will search for the lost and bring back the astrays, those who are astray, and build up the injured and strengthen the weak. No, diyan nato makita nga God promises to be the ultimate shepherd nato, mga kaigsunan, nga nagsimbolo po, no, gisimbolize sa Dios ang iyang kaugalingon sama sa magbalantay, mga literal nga mga tigbantay sa karnero, no? O iyang nation, no, sa iyang nation, especially to the nation of Israel, He is the all-powerful, the sovereign Lord. And ingon siya, I will look after them. No, nagpromise siya nga iyang bantayan ang iyang katawhan, mga kaigsunan. And also diha makita nato diha as a shepherd, no? He will also as a shepherd look after those nga mga nawala, mga kaigsunan. Kanindot kaayo nga makita nato og masayra nato nga bisan pa di ay nga na-lost kita, nawala ta, mga kaigsunan, no? Ginapangita kita sa Dios. Ug asa ka man karon sa
nga nagapaminaw, nagatanaw na ini nga programa, no? Nindot kaayo masayra nato nga God is looking for you, mga kaigsunan, and waiting for you to receive His only begotten Son, no? Di na ito makita, mga kaigsunan. And ingon siya, I will look for those who are scattered. Ingon siya, I will look for after my sheep. And then sa pag-promise sa Ginoo, I will rescue them from the place where they were scattered on the day of cloud and darkness. Sa panahon di ay, no, ingon diha sa Ezekiel chapter 34 verse 11 to 16, ingon diha, no, nga ang Dios di ay, no, will rescue us, no, in the moment of darkness, no. So makita nato diha nga if we are undergoing a kanang walay kasiguruhan sa atong kinabuhi, there are darkness, there are clouds covering our vision, mga kaigsunan, nga confused kita, no? God will rescue us in the darkest moment of your life, no? We can call upon God, no? Ingon siya, and I will search for the lost. Ang taon ta, mga kaigsunan, kanindot kaayo nga verse, mga kaigsunan, that He will seek for us, mga kaigsunan. He is also seeking us and strengthen, kung maluya kita, He will strengthen the weak, mga kaigsunan, no? O kana siya nga mga promesa nga atong makita that God taking the role, mga kaigsunan, of a shepherd sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Mo na nga ikatulo nato nga makita na na-establish nato, no, nga we need a shepherd, and God is our ultimate shepherd. Jesus Christ is our shepherd, and we need to realize as a sheep, mga kaigsunan, we need guidance. Kita nga mga nawala, kita nga mga nawala, gikinahanglan nga ang kuno nato nga nanginahanglan kita og giya gikan sa Dios, mga kaigsunan. We need guidance. We need to know and understand nga kita nawala. We are astray, nagkatibulaag, makita nato, mga kaigsunan, makita nato kung unsa, no, magtan-aw lang ta sa atong mga palibot, mga kaigsunan, no, kung unsa ka divided ang tao, mga kaigsunan, especially sa politika, no, divided ang mga tao, no, na loyalista sa pikas, na loyalista sa pikas, mag-away-away, bisag magkaila mga silingan, magbungol, because we are so very divided, mga kaigsunan. But we need to understand, mga kaigsunan, nga gikinahanglan nato, no, ang giya sa Dios nga mao'y maghatag ka nato og katin-awan sa atong mga decision making, mga kaigsunan. And also makita nato nga gikinahanglan nato ang protection from danger. Di na po nato malilong, mga kaigsunan, di nato matago nga ang atong panahon karon is a very dangerous. We are living in a perilous times nga makita nato, mga kaigsunan, nga baguhay lang, no, nga naay mga mabalitaan nimo diha, no, nga magdala og kutsilyo sa airport, mga kaigsunan, manunggab og tawo. So diyan nato makita nga wala gyud safe place, no? Imagine nimo airport, mga kaigsunan, no? Supposedly safe place for travelers, ay mo gawas diha nga magdalag kutsilyo, mga kaigsunan, magdagandagan, mga kaigsunan, no? Mo nang walay safe, no? Linog, ngay mga hungihong nga linog, mga tsunami diha, mga kaigsunan. We are living in the last days, mga kaigsunan, that we are ginatawag nga we are living in a perilous times, mga kaigsunan. Dili gyud safe, mga kaigsunan, nga lugar. But if we have God and the protection of God, the promise of God that He will protect us, mga kaigsunan. And dali lang kita dali ra kita masaag, ma-distract ta, mga kaigsunan, dali kayong distraction. Karon nga panahon, mga kaigsunan, ang distraction dali lang kayo. Kaya nga naman, ang distraction is naaragyod sa atong mga cellphone, mga kaigsunan. Instead of listening, instead of studying the Word of God,
pag mo prompt na gani ang message sa mga Facebook, mo prompt na tanan, no? Dali ra kay ta ma-distract. Mo na ingon sa balaan nga kasulatan nga dali ra gid ta masaad, mga kaigsunan, no? Kay dali kayo daghang kayong distraction sa atong kinabuhi. Dali lang ma-catch up ang atong attention. Ang attention span sa tao dali lang kayo, mga kaigsunan, no? Mo na nga ingon sa balaan nga kasulatan, nag-ingon po diya sa Isaiah chapter 53 verse 6. Nag-ingon diya, all we like sheep and had gone astray, each of us turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all, mga kaigsunan. Tungod kay ang tao sama sa mga karniro nagkatabulaag, mga kaigsunan, we turn to our own ways. No, mo ka na usahay nga nagapalayo kita sa Dios, no? And then himo lang nato ang atong makaya, no? Mo na usahay bugat kaayo nagapalayo kita sa Dios, no? And ang kanindot diha bisan pa nga nagpalayo kita, ang Dios nagpadala sa iyang bugto nga anak og didto gihanok kang Jesus Christ, and the Lord laid on him the iniquity of us all. Ang atong pagkamakasasala gisang at dito sa cross pinaagi kang Jesus Christ. Muna nga diyan nato makita nga gikinahanglan nato ang manluluwas, gikinahanglan nato ang shepherd nga si Ginoong Kristo. Muna nga diha makita pud nato diha sa Matthew chapter 9 verse 36, mga kaigsunan, when he saw the crowd, no, he had a compassion on them, and because they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd, Jesus sees the people need for guidance. Nakita sa Dios nga ang katawhan sa Dios gikinahanglan og guidance, and mo kana si Jesus Christ, mo kana ang iyang gi-offer niya kanato, mga kaigsunan. That is the offer of God sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, no? Usahay malipay ta, mga kaigsunan, nga naay dakong offer, no? Tagaan ka og dako kayong offer sa imong credit limit, malipay ta, no? But Jesus Christ, God, give us the offer of eternal life sa atong kinabuhi. Dapat mas the more nga mag-celebrate o magpasalamat sa Diyos that He offered His only begotten Son for us. And whosoever believe will have everlasting life. Mukha na nga makita nato din na nga offer. He offered His life, no? Muna nga Jesus Christ fulfilled, no, the good shepherd. No, Jesus Christ is the good shepherd. He lays His life for us, iyang gihatag. And He knows His sheep, and His sheep knows Him, no? Muna nga makita nato nga kung kita magawali sa pulong sa Dios, no, na uban nga dili mo dawat, dili maminaw, because sometimes they are not sheep of God, no? Wala pa nila madawat si Jesus Christ, nilang personal nga Savior. And ang tinuod nga mga karnero nga anak sa Dios, maminaw gayud sa iyang mga pulong. Diyan nato makita kung kinsa ang mga sheep sa Dios. Ang mga sheep sa Dios, no, makita nimo sa ilang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. They will hear my voice, no, the voice of their shepherd, none other that the Lord Jesus Christ. Wala lain, no? Mao kana nga He is the good shepherd, no? Because He laid down His life, no? And His sheep knows Him. Mao kana nga diyan nato makita. And also in Hebrews chapter 13 verse 20, okay na ito mabasa diya nga, now may the God of peace through the blood of eternal covenant brought back from the dead of our Lord Jesus, and the great shepherd of the sheep. No, diyan nato makita nga si Jesus Christ is the great shepherd, mao ang pinakalabaw nato nga magbalantay, no? Kung naman tayo mga nagabantay nato
na mga pastors, mga elders sa church, no? Pero ang pinakamagbalantay sa iglesia, ang pinakamagbalantay sa mga Kristohanon, mao si Ginoong Hesukristo nga atong Dios, mga kaigsunan. Una nga, even in the darkest moment of our life, no, we can trust that God will save us. God will provide for us. God will open opportunities. No? Mo kana nga mag-ampo ta, no? Atong pangayon sa Dios, we will ask God that God will open doors of opportunities nga maka-share ta sa pulong sa Dios, no? Mo kana atong nga goal, mga kaigsunan, no? Mo kana nga gikinahanglan nato siya because He is our great shepherd, no? Okay, ngun po diya, First Peter chapter 2 verse 25, ingon siya diha, "For we are like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of our soul." Mga kaigsunan nga, sa una sa nangawala ta, no? Tungod kay nadungog nato ang tingog sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo, we hear His voice, mga kaigsunan. We go back, we turn to the shepherd. Balik ta dito sa atong magbalantay nga maong si Jesus Christ, mga kaigsunan, nga mao ang nagbantay sa atong kalag, mga kaigsunan. We are brought back by the shepherd. Gibalik kita ni Jesus Christ. Ang atong nabungkag na relationship diya sa Dios nga nawala tungod sa dugo ni Jesus Christ dito sa cross nga iyang gibaya dito sa atong mga sala, nakig-uli kita diha sa atong shepherd, nagkaroon kita og relationship, mga kaigsunan. Mo kana ang role ni Jesus Christ, the good shepherd, the great shepherd sa atong kinabuhi. Because kita nga tao nanginahanglan kita og magbalantay. Mo kana ikalima, no? That we need a shepherd. Gikinahanglan nato ang magbalantay. We need leaders in the church. We need the guidance from the Word of God. We need intimacy with God in our prayer. Kinahanglan nato ang kanunay nga pakigrelasyon nato diha sa Dios, because we need leaders, no? Mo kana nga ang Dios nagapadala, mo kana mga kaigsunan nga God sent His preachers, mga kaigsunan, nga mao'y magdala sa iyang pulong, mga pastors, no, through the church, mga kaigsunan, no? Diyan nato makita nga mga pinadala, no? That's why we call ourselves missionary Baptist, because we mga pinadala ni Ginoong Jesucristo, mga kaigsunan, sa pagwali sa iyang pulong, mga kaigsunan. We have our master shepherd, mga kaigsunan. Mao kana sila nga mao kana mag-care sa tuwa, mga kaigsunan. Maghatag ka nato og sound doctrine. Mo na pinaka-importante, mga kaigsunan, sa mga shepherd, no? Magtudlo ka nato sa sakto nga mga pagtulunan nga gikan sa Biblia. Mao kana ang atong role, mga kaigsunan, to teach us sound doctrine and to protect the flock from false teachers. Kaya daghan kayo mga false teachers and false teaching. So we need to read kanunay, no? Go back to the Word of God, mga kaigsunan. We need to read our Bible, mga kaigsunan, in order for us to grow spiritually. O kana nga makita na to din na, mga kaigsunan, that we need, mga kaigsunan, mga leaders, mga kaigsunan, nga mag-equip ka na to, maghatag ka na to og training, discipleship, mga kaigsunan. No, ingina na ka-importante ang Sunday school, ingina na ka-importante ang discipleship, mga kaigsunan, sa itong mga churches. That's why we are inviting people, we are seeking, mga kaigsunan, makapaambit, mga kaigsunan, from the Word of God, because through sa itong mga Sunday school, through sa itong so that we could share sound doctrines from the Word of God, mga kaigsunan. Because din sa social media, dili lamang kita
nagakuan of inspiration mga kaigsunan, kundi we are sharing the sound doctrine, no? True teachings of the Word of God. Mga pinaka-importante na to diha nga goal mga kaigsunan, because He is our shepherd mga kaigsunan. Ang pangutana, Pastor, yes, I need a shepherd and I need a guide, a leader. How can I find mga kaigsunan? No, find to follow a shepherd mga kaigsunan. Paano ko mga kaigsunan? Una-una, mangayo kita o guidance pinaagi sa pag-apo through prayer and Bible study, no? Gikinahanglan nato aron mas masayran nato kung kinsa ang atong magbalantay o unsa siya, no? We need to ask the guidance of the Holy Spirit in our life, and also by studying the Word of God. Mananindot. And then also, gina-advise kita to connect to a local church and to submit to the Good Shepherd of Jesus Christ and the guidance of the Holy Spirit. Diyan natin makita ang community. The importance of community, mga kaigsunan, sa tubo na to di espirituhanon, a guide mga kaigsunan, no? Nga maoya magtubo kita espirituhanon, we need a community. Dili pwedeng mo magkinaugalingon lang ko, pastor, dili lang ko musimba, dili lang ko sa among balay mga kaigsunan, but we need the fellowship of one another. Mo kana ang ato nga makita din na we need to connect to a local church and to submit to godly leadership. Na importante nga ang leadership nga gikan o gikan sa pulong sa Dios, no? Mo kana siya ato makita diha, and also be willing to follow, and even in times when it is difficult, usahay na mga bungabutang sa atong fellowship, na mga problema mag-arise, there are difficulties, we need to hold on to God's promises that He is our provider. Mga kaigsunan, siya mo nga itong great provider. Mo kana ang support sa atong leader. We need to connect mga kaigsunan to Him, the Lord Jesus Christ, our the chief shepherd. Because ingon sa atong gibasa, if the Lord, no, ingon siya diya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Si Jehovah mao nga akong magbarantay ug walay magkulang kanako, no? He will guide us, no? That's why we have security, nakitay kasiguruhan, nakitay peace of mind if we are connected to the shepherd, which is the Lord Jesus Christ. Naa diha ang kasiguruhan, naa diha ang security na to mga kaigsunan. Whatever will happen mga kaigsunan in the perilous times, dili na to masiguro mga kaigsunan nga basig ugma, no? Ang uban mga kaigsunan natulog lang, wala na nakamata, no? But ang atong assurance nga naa kitay eternal life when we believe in the Lord Jesus Christ as our Savior. A relationship to Him mo kana ato nga gikinahanglan. We need our Jesus Christ mga kaigsunan, nagapangayo siya sa atong commitment. He is asking that we need to accept Him as our Savior, and He will give us eternal life, no? Mo kana ingon niya sa John chapter 10 verse 27 to 28, my sheep listen to my voice, no? Siya nagakuan siya, and I know them, nakaila sila. Nakaila si Jesus Christ kanato, and they follow me. No, they will follow Jesus Christ as they believe, and give them eternal life. Ang si Jesus Christ mo ang maghatag kanato og eternal na kinabuhi mga kaigsunan, the eternal life. They shall never perish, no, ingon diha, and no one can snatch them out of my hand. That is the promise of God diha sa John chapter 10 verse 27 to 28. Nga walay makakuha kanato, walay makawala sa atong kaluwasan if we believe in the Lord Jesus Christ. It is promised an eternal life mga kaigsunan.
No, dili ka na siya hatag bawi, kundili it is a permanent relationship diya nato diya sa Ginoo. That's why we call it security of the believer, mga kaigsunan. Ha? Nga secured ang atong pagtuo diha kang Jesus Christ. Mo kana nga ginahatagan kita diha og kapahulayan when we put our trust in the Lord Jesus Christ, because He is our good shepherd and He promised eternal security, mga kaigsunan. Mo kana ang atong madawat when we put our trust in the Lord Jesus Christ. I hope nga na-bless ka mo diha, no? As you listen and as you nagapangita ka mo diha og opportunity, always pray to God, no? That God will open opportunity, windows of opportunity in your life, no? Nga mahimo kang blessing sa uban, mga kaigsunan. Mo kana ang pag-ampo ni Pastor Arnold, and daghang salamat.